July 17, and today in Philippine history, Quezon City became the capital of the Philippines in 1948. This area was originally called the Diliman Estates and was owned by the Tuazon family for many generations before the then President Manuel Quezon bought it because he had this vision for a planned city that would replace Manila as the capital. Someone asked, where do I begin searching for my ninuno? Huwag po tayo maging asumera. So I hope clear yon. Hindi lahat ng mga pareho ang surname ay magkamag-anak. Ganun po ba? Hindi pala lahat ng parehong surname ay parehong pangalan? Kaya Aalamin natin kay Miss Mona Luz, a.k.a. Mighty Magulang. Magandang umaga po sa inyo, Miss Mona. Hi, Miss Pia. My name is Mona Veluz. Veluz? Yes. Ano ba nangyari? In Spanish, to see the light. O, diba? Ang taray. baka mamaya sabihan na tayo ng mga ninuno ni Miss Mona. Explain na pala niya yun. Sabi ng mga ninuno ni Miss Mona, hoy, hindi po yan ang pangalan namin. Pasensya na po, nag-typo ang aming segment producer. Bumati po muna kayo sa napakadami ninyong followers at TikTok. Yes! Magandang umaga po. 460,000. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood. At sana po, lahat kayo ay magkaroon ng isang makasaysayang araw. Wow. Yun, ang lalim naman po nun. Makasaysayan. Aside from that, na pagiging busy nyo sa pagiging ninuno hunter, ano pa po bang ginagawa ninyo? I am a content creator on TikTok. So bilang isang content creator, gumagawa po ako ng content on history and genealogy. At in that area also, sa TikTok, I am the only Filipino member on the TikTok Safety Advisory Council. Yun, TikTok Wow. Safety Safety Advisory Council. Alam ko po, ang inyong hilig sa history ay did not come easily and did not come early in your life. Paano po nagsimula ang inyong interes sa history? Kanina nga pinag-uusapan namin, kapag fino-force down your throat ng mga schools natin, yung history, hindi tayo interesado. Totoo yan. Parang Totoo. in one ear out the other. Totoo yan. So And- kayo nga po ay economist. Example. Ano nga? Business major ako. Business major ako and my master's is on applied business economics. Grabe siya. Pero sa totoo lang, it helped me a lot kasi both those disciplines is heavy on research, is heavy on primary data. Merong konting math, sa totoo lang, meron ding konting math sa in any field. In any Yes. field, Kaya yes. it translated to what I am doing today. Okay. Nakatulong. Nakatulong, di Oo. hamak. Pero Oo. yung TikTok account nyo po, katulad po ng katakot-takot na nagbukas din ng TikTok accounts ay ipinanganak nung pandemya. Totoo. Dahil sa bungad ng walang magawa. Totoo. Totoo. yan. Tapos na po ako magplantita, tapos na ako gumawa ng tinapay. Kaya, naman, TikTok naman. Dalgona ba yun? Oo, yung kape. Oo. Na-explore nyo na may ganito pala. Yun na po lahat. At hindi nag-stick. Totoo. Ito ang nag-stick. And it was my children actually. Kasi ang dami kong tanong, anak, bakit ganito? Nag-open ako ng TikTok, una para manood. So, meron akong mga Lurker ka account. lang po. Lurker. Oo. Tama. Tapos, nung sabi ng mga anak ko, ma'am, magbukas ka na ng TikTok para hindi ka tanong ng tanong. Okay, sige, fine. Kasi nga, experience is the best teacher. Teacher. So, anong gagawin ko para mag-experience ko yung TikTok? O sige, create content. Anong content ang gagawin mo? Di history or genealogy kasi ang dami ko ng materials on that. Kaya nung unang posts ko, I think the post that you just showed, hindi pa yata ako nagsipilyo noon, walang lighting, kasi nga feeling ko wala namang manunood sa akin. At di ba titang-tita ako, I'm on a Gen Z platform. Yes. Pagkatapos, kung masaya na ako kung manood yung mga anak ko. Oo. Parang ganun yung objective ko. Kaya hindi ko masyadong kinarir. Oo. Pero yun nga, I was very, very surprised na ang daming nanood. At least, parang 1 month into it,
biglang tumalon yung followers ko. Nagugulat po kayo, dami ng Natakot- notification. Parang nakahanap po kayo ng isang butas na hindi pa na-occupy Totoo ng yan. kahit sino man sa TikTok sa dinami-dami ng gumagamit ng platform na ito. Tama po. And Oo. kasi nga siguro may kinalaman din yung fact na hindi masyadong pinag-uusapan na kasaysayan sa bagong curriculum ngayon. Oh, yes. Oo. Na wala na sa lower grades. I think grade 5 na lang. So even in high school and college, wala nang kasaysayan. So ang daming mga kabataan ngayon na parang, ay hindi ko na pag-aralan yun. Ay hindi ko na pag-aralan yun. So meron talaga akong niche at meron akong gap na na-fill. Oo, pero ito po, karamihan po, halimbawa, ng mga tao, even I don't have a TikTok, ma'am. Kasi parang hindi ko siya masakyan. Pero ikaw, nasasakyan niyo po at hindi kayo naku-conscious. O hindi naman. Pero binalaan na ako ng mga anak ko na huwag ako magsayaw. tech-savvy. Ayun. Yun na nga Ayun, po. ikwento niyo nga po yun. Sinuportahan po siya ng kanyang 3 anak. Pero merong isang caveat. Ano daw yun? Ang caveat ay huwag ako magsayaw. Okay naman. Carry ko yon pero hindi ko ginawa. Sino sumayaw? Sumayaw ka rin. Kaya ko, Kaya po, of course, kasi part ka ng bayanihan before, di ba? Yes. So in my youth, I danced with the Bayanihan Dance Yun. Company. That's so cool. And so even then, I was fascinated already by that aspect of cultural heritage. Yes. Diba? Na, Oo. Hindi lang nag-translate sa aking education, but it was something that I was already fascinated in. It's a passion, di Totoo ba? yan. Ano po, okay. Since ang kanya pong content ay tungkol, ang tawag din po sa kanya ay Ninuno Hunter. Gusto nating malaman, eto na, kasi nga, hindi tayo masyado nag-pay attention sa mga history lessons natin at history books. Mas masaya nga pong matuto ng kasaysayan dun sa mga content ni Miss Mona. Pero pwede po ba kami magtanong sa pagsasaliksik ninyo? Ano po yung pinaka-shocking, mga mosts ninyo, most shocking discovery na Alam nyo, nagawa ninyo? actually, hindi na ako nasya-shock. Kasi sa dami-dami ng mga taong na-research ko, na parang meron silang public persona, tapos meron, ay, ganun pala. So, unang-una, and again, I know, like for example, Antonio Luna. Okay. Diba? So not Antonio, Juan. Si Okay. Juan Luna is a celebrated artist. He brought the Philippines to parang international recognition. Pero pinatay niya yung asawa niya at yung mother-in-law niya. Na when I dug deeper into that, na parang, ay, nashock ako ng konti doon. Na parang, ay, hindi, parang I looked at Spolarium in a Correct. totally different way. Yes. When I read the trial documents, yun, medyo sumakit ang puso ko doon. Pero again, on the positive note, marami din akong experiences na masaya. And I would call it serendipitous. Na parang, meron akong ginawang project for somebody na hinanap ko yung mga ninuno niya. Pero, kasi ano siya parang hindi na niya nakilala yung lolo at lola niya. And her father was parang 70 years old when they had her. So talagang patay na yung mga ancestors niya. Tapos when I was doing another project, I was walking along sa Cementerio del Norte in Manila, I found her grandparents together, like randomly, out of the blue, na parang sa akin, parang nagpapahanap talaga sila. Diba? So I was able to direct her, oh, I found your grandparents. Ang galing. So, ayun. So, yun yung mga, again, shocking discovery and also a serendipitous/happy discovery. Wow. Na-curious lang po ako, Miss Mona, gaano katagal niyo po ito ginagawa? Yung pagtitrace? Depends po. So, depende po sa tao, depende sa lugar, depende sa availability ng record. So, halimbawa, pamilya ko, ang tatay ko ay taga Iloilo, pero binam ang Iloilo during the war. So, anything from 1945 or later, wala kang mahahanap sa Iloilo. So, pero pag pumunta ka ng vegan, napakarami nilang records. Ang saya mag-research. Sa mom side ko, I've gone back as far as 1740. At wala pong katapusan. 1740? 1740. As in Grabe. documented siya. Wow. I found the documents. Pero wala pong katapusan ng genealogy research. Kasi nga naman, di ba, Yes. you will have so many ancestors. And I've also started looking at DNA tests for you to determine your ancestry and find other relatives.
So, masaya. Are these records readily available po, Miss Mona? Actually, Di ba lahat mahirap magsaliksik dito sa Pilipinas? Totoo yan. Hindi tayo Medyo. masyadong organized. And Actually, totoo. Tama po yan. Pero I think the National Library and the National Historical Commission are creating projects to digitize a lot of the historical books, historical records, para po yung mga pangkaraniwang Pilipino, hindi lang yung mga alta-alta or yung mga may parang prominent na ancestor, makakahanap ng mga ninuno nila. At ninuno hunting kasi talagang kailangan ka mag-hunt. Parang akala mo parang parang it is an athletic venture. Pero hindi, talagang ang dami mong kailangan saliksikin para mahanap yung details. okay, ano po yung pinaka-glaring or most glaring mistake na nahanap ninyo na pinaniniwalaan natin about something in history? Actually, naitama nyo po dahil sa pagsasaliksik. I wouldn't call it naman na pagtatama ko. Pero one of the things that I address is about yung ating mga the term historical revisionism, di ba? Huwag tayong matakot sa historical revisionism only because we can change history because there's new information. So for example, kadalasan sinasabi natin Magellan discovered the Philippines. Hindi po, naglanding lang siya. 'Di ba? Hindi naman siya yung nagdiscover sa atin because we have a vibrant civilization before Magellan. So that's one thing that I reinforce. The other thing po, and maraming debates around sino ang pinakahuling general na nag-surrender during the Philippine-American War. Sabi nila si Malvar. Pero maraming nag-advocate na ibang tao, si Simeon Ola. So, I guess the point is, it's not what you correct, but it is parang As things become more available. correct. Because of Dapat the encourage information. natin na magkaroon ng Continue to, pag-uusap oo. para maitama natin kung nagkamali tayo. I guess the lesson here is always challenge, not tanggapin lahat. Yes, Diba? not accept And na yun lahat. we need documentation. Hindi pwedeng basta sinabi ni ganito, okay na. Kung may documentation at kung may Evidence, tama, bakit ka magko-correct? Those are two ways to look at it eh. Kasi nga, uso ngayon na yung established history na marami nang may alam, may documentation, may experience, china-challenge pa din. So, kailangan i-balance natin. Basta hanapin natin yung katotohanan. Ako yung pinakagusto kong na-discover today while going through your feed is yung last meal ni Jose Rizal. Parang kawawa naman. 3 hard-boiled eggs nga po ba? Tama po. Ano ba namang final meal yun? Di man lang steak and mashed potato. Actually, favorite niya, tuyo eh. Tuyo. Diba? Mahilig siya sa champurado, Correct. sa tinola, And at sa maraming tuyo. documentation. Nakakatuwa. Diba? It's nice to know na our national heroes are humans, di ba? Mahilig sa pagkain katulad ng tuyo at ng champurado, just like us. Yes. It humanizes them, di ba? Tapos nakaka-relate ka. Ano na lang po ang, I know that you also have different advocacies aside from being on the TikTok review board or safety board. You're also part of Autism Society of the Philippines. Tell us about that, ma'am, briefly, para maliwanagan din ang ating mga kada about it. I work with the Autism Society Philippines po. Ito ay isang grupo na nagtataguyod ng karapatan ng mga taong may autismo. At ako po ang national spokesperson. Marami po kami mga events na pwede niyong puntahan kung hindi kayo, wala kayo sa aming komunidad, katulad ng Angels Walk for Autism sa April 21 sa MOA. Kung hindi man po kayo part ng community namin, suportahan po ang aming community. Sana po. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!